Okay, so magandang tanghali, mga alas 2 na ng tanghali ngayon. So, dito tayo sa rooftop. Ito, kukunin ko na to, yung mustasa tsaka tong pechay. Tapos yung pechay nga pala, nagbigay ako sa kapitbahay namin na doon nakatira. Meron silang open na rooftop doon. Tapos maganda talaga yung direct sunlight doon banda. Ang ganda ng tubo ng pechay niya, hindi katulad nito. Talagang pechay yung itsura niya. Ito kasi medyo parang palayo yung dahon niya, tapos hindi ganoon kalaki. Kasi nga limited yung sunlight. Doon kasi maganda yung sunlight doon. Siguro abot talaga ng 8 hours yung sunlight doon. Doon banda. Doon sa may puno. Meron silang open rooftop doon, so doon sila nagtatanim. Ayun, maganda yung tubo. Dito kasi yung mustasa ang medyo okay naman kahit hindi siya direct sunlight, pero yung pechay, palagay ko kailangan talaga direct sunlight yan. Tapos ito naman yung mga olmete natin, looking good naman. So yung mga talsik sila ng lupa, hindi ko sure kung dahil sa ulan or kung ano man, o baka pag nagdilig nitong mga halaman na to, yung mga ornamentals. Kasi kung mapapansin nyo, ayan o, net, pero nakalitaw yung mga ornamentals. So hindi talaga siya fully closed. Gawa-gawang setup lang siya para lang hindi rin talaga makapasok yung mga ibon. So i-harvest ko na rin to ngayon kasabay ng mga yon. At ito, meron na tayong ready for transplant na mga olmeti na tinanim natin noong February 16. Ngayon ay February 27. So bukas ita-transfer ko na sila dito. So mga 12 days old. Kasi ito naman, hindi ko sure kung itutuloy ko pa to. Pwedeng hindi. Pero kung mapansin nyo, medyo nabuhay siya. Siguro nag-create ng roots yung part na nakadikit dun sa tubig. So ito, kung mapansin nyo, lumalaki naman sila, diba? Yan, lumalaki naman sila dyan. So ito, tatanggalin ko rin to kasi pag nag-transplant tayo, medyo kailangan ko siyang i-consume yung space niya. So yan, mawawala din yan. Dito naman, dapat siguro kunin ko na to. Hinog na yung bunga, tsaka yung nandun sa taas. Kaysa sa mabulok. So, yung ibang mga tanim ko dito na nakalagay sa 350 ml na container, katulad nun. Ito, katulad nito, nitong talong na to. Nandun na sa baba, nilipat ko na. Titingnan ko, kasi yung basil naman, wala silang problema kahit hindi sila direct sunlight. At hindi rin ganun kaliwanag katulad na nandito sa rooftop. Pero medyo maliwanag pa rin. Pero wala talaga siyang direct sunlight. Pero napansin ko naman na tumutubo naman yung basil. Hindi nga lang sila ganun kabilis tumubo. Pero tumutubo sila. So, goods na yun doon. Ilagay ko na lang. So, pansin itong kilo, nagkakaroon na talaga ng magandang growth. Pero hindi talaga siya yung ideal. Kasi full sun talaga yan mga kale natin. Pero at least nakapagpatubo tayo, experience kumbaga. So ito. So yung mga ilalagay natin dito, mga panibagong mga seedlings, meron na tayong monitoring ng number of days simula nung tinanim natin sila sa buto. So yun yung magandang gagawin natin ngayon. So makikita natin yung growth, gano'n ba talaga sila kalaki sa ganitong type ng condition. So tsaka mapansin nyo to, hindi ko sure kung kita sa video, pero medyo nagkakaroon, may gap yung mga leaves nila. So, ibig sabihin, dito sa portion na to, hindi katulad doon, medyo mas limited yung light energy na nakukuha nila dito. Kaya nagkakaroon na siguro ng ganun. Kaya hindi siya ganun kalaki. So, tingnan natin yung iba. Okay, so hindi ko siya hinarvest lahat. So, ang ginawa ko na lang, kaysa magsisikat sila sa isang lugar, nilagay ko sila sa kanya-kanyang container. So, hindi naman lahat. Pero may isang mustasa dito na tinamaan ng insekto. Mga tipaklong yata yun. So, inilabas ko na lang sila. Hinayaan ko na lang sila dun sa labas. So, ayan. Goods naman. Mukhang okay naman sila dito. At medyo pinurun ko talaga tong mulberry na nandito. Hindi ko sure kung itutuloy ko siya. Pero baka ito i-keep kong mulberry. Pero yung iba baka hindi ko na i-continue. Then, mag-focus na lang tayo sa pagtatanim ng mga green leafy vegetables. So, alam ko nandito, hindi ko sure, naputol ko ba?
Inisip ko kasi baka naputol ko yung may bunga. Yun lang, baka naputol ko nga. Anyway, nagpurun ako dito kasi nga lumalaki na rin naman sila. Tapos ito naman, ayun o, pansin nyo, may mga kagat na naman ng ibon. Ibon talaga, primary problem ko dito. So, thinking na rin na baka i-fully close ko na rin to. Pero syempre pag fully close ko, baka gamit na rin ako ng fine mesh para hindi na rin makapasok yung ibang insect like thrips. Kasi yan, mukhang ito may mga tama na to ng insekto eh. Although safe pa rin naman silang kainin, yun nga lang hindi siya appealing tingnan. So yun, yung appeal ang medyo nawawala. So anyway, ito yung dahon na pinutakte ng insekto, tinanggal ko na. So pero kung napansin nyo, di ba, medyo mabilis din sila lumaki kasi pag tagal-tagal nun, kainin niya lahat. So itong mga kale naman dito, kung mako-compare nyo dun sa isang kale dun, mas malalaki yung gap niya per leaf. Tapos mas maliliit yung leaf niya. Kasi nga, sunlight. kulang din tayo sa sunlight dito. Pero yun nga, kasi ang araw lang dito eh, sa likod. Yan, sa likod ng lugar namin. So parang ang pinaka-araw niya lang dito sa part na to. Yan, dyan. Saglit lang. Siguro mga 2-3 hours. O maximum 4 hours. Yun. Yun, kaya ganun. So yun o. Yun, ayusin ko lang. Gagawa pa tayo ng cuttings. Tapos, gagawa ko ng medyo marami-rami pang yung mga nasa lupa na ganito. Nasa 350 ml na container. Tapos, gumawa rin na rin ako ng maliit na setup para sa bottom watering dun sa baba. So, check lang natin ito. Hindi ko lang kung kailan ko kasi ito tinanim, pero tingnan natin kung may ugat na. Ito wala pa. Ito kasi na-istorbo ko to eh. Tingnan natin iba. Ito nag-start na. So after 3 days siguro medyo okay na yan. Pero titingnan natin kung may na deads na. Ayan, may isang na deads. So yan. Usually nandiyan lang naman sila. Tapos ang gamit lang naman natin dyan ay normal water na pinasingaw natin para mawala lang yung chlorine. Okay? So, yun lang naman update natin ngayon. Ang gagawin ko ngayon dito sa taas ay mag-harvest. And mag-check lang ng mga tanim. Tsaka possible, kunin ko yung iba dito para i-transplant na rin sa baba. So, yun lang. Update ko na lang kayo kung may mga kakaiba pa tayo. At every time naman tayo na mag-update. Ay, yun pala, makita nyo doon. Ang pangit ng tubo talaga ng pechay. O tama, pechay. Dito. Kasi nga, matakaw yung pechay sa araw. So, kung tatanim kayong pechay, maganda talaga maaraw. Ganyan, no? Diyan, sa bubong. Yan, pwede. Pero sobrang init lang. Pero, yung araw talaga ang kailangan nila. Ito namang mustasa, medyo lumalaki naman siya. Pero hindi siya kasing okay nung nandun sa kabilang area natin na hindi man siya direct sunlight talaga. Pero maganda yung light energy na nakukuha nila doon dahil siguro sa lawak na rin ng space doon. Yun lang, update ko kayo sa susunod. Bye-bye!